Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day to each and everyone. By the way, my name is Rufaida Ampatwa and for today I'm going to continue the discussion for financial literacy. So what is financial scam? So financial scams is a scheme to trick you into giving a fraudster access to your money and personal or financial information. It occurs when someone takes money or personal information through deception. Sa madaling salita, ito yung pangkagatso or panloloko ng mga scammers sa kanilang victim sa pamagitan ng pag-send sa kanila ng link through email or text. And once na-click yun ng kanilang potential victims, is magkakaroon na sila ng access sa personal information. So, financial scams to avoid. So, ito yung mga kinakailangan na maging aware tayo or maalam para maiwasan natin na maging isa sa magiging victim ng financial scams na ito. Ang una-una ay ang phishing. Phishing, it is a type of online scam that targets consumers by sending them an email that appears to be a well-known source. So ito yung klase ng online scam na kung saan ang mga scammers is nagsisend sila ng link sa email ng kanilang potential victims, and once na i-click yun ng kanilang mga potential victims is magkakaroon na sila ng access sa kanilang personal information. And also itong isisend nila na email is pagmumukain nila na galing sa well-known source, like for example sa bangko. So dito is may binigay ako na 3 pictures na galing sa isang email ng nagsasabi na party sila ng BDO company. And kung makikita dito sa 3 is nagbibigay sila, itong mga scam lahat to, ay nagbibigay sila ng reason, kunwari na may problema sa iyong bank account na kailangan mong solusyonan sa pamagitan ng pag-click ng kanilang binigay na link. Like for example, dito sa first na picture is ang binigay nila na reason is kunwari na deactivate yung iyong bank account and kailangan mo siyang i-verify para ma-activate ulit sa pamagitan ng pag-click ng binigay nila na fake link. And dito sa fake link na to is magbibigay ka ng mga personal information mo like user ID, password, which is hindi naman yan tinatanong ng mga BDO company through email or text. And dito naman sa pangalawa is ang binigay nila na reason kunwari is may new online system sila na kailangan mong gawin, which is i-update yung mobile number mo, and nagbigay sila ng link which is fake link ng loginan mo para makapag-update ng yung mobile number. And mahalata dito sa pangalawang picture na isa itong scam dahil may binigay sila na urgency, which is within 24 hours dapat is update mo na yung mobile numbers mo. So matatalino talaga yung mga scammers kasi nagbibigay sila ng mga reason para mapaniwalaan sila ng kanilang scam or mga victims. Or minsan is kunwari is magsisend sila sa'yo ng email na may napanalunan kang price, for example dito is 15,000, and para ma-receive mo yon is kailangan mong i-open or i-click yung binigay nila na link. Next one is social media scams. So scammers are adept at using social media to gather information about the traveling habits of their potential victims. So ang mga scammers is dahil matatalino din sila sa paggamit ng teknolohiya or technology, is ginagamit nila ito para makagather ng information. Like sa mga social media accounts ng kanilang mga potential victims is nakakagather na sila doon ng mga information like sa traveling habits, traveling patterns na ginagawa ng kanilang mga potential victims. Kaya naman sinasabi nga palagi na wag basta-basta magpo-post o mag-share ng personal information sa social media. Kasi yun yung maghihikayat na
maghikayat and makakakuha ng attention ng mga scammers na makakuha ng personal information about sa'yo. Third is phone scam. So, another prevalent tactics is scamming phone calls. So, kunwari is may tatawag sa iyo and sasabihin na nanalo ka ng ganito, and para ma-receive mo yung napanalunan is kailangan mong magbigay sa kanila ng pera, which is isa na yon sa way na masabi mo na scam, kasi price yung sinasabi nila tapos magbibigay ka pa ng pera sa kanila. Next is stolen credit card numbers. So dito sa stolen credit card numbers is may iba't ibang paraan ang mga scammers para ma-obtain yung ating credit card information. Like for example, hacking, phishing, which is na-explain natin kanina sa pinaka-una, and the use of skimming devices. Itong skimming devices is isa itong small card readers na naka-attach sa mga credit card readers like sa ATM para makakuha yung mga scammers ng credit card information. So mamaya is may papakita ko na picture ng tinatawag na skimming devices. So ang last is itong identity theft. So occurs when someone steals your personal information such as social security number and other personal information. So ito naman is ninanakaw yung mga personal information mo, and once na makuha nila like mga social security number and mga personal information is maaring gumawa sila ng ibang account and ilalagay nila na pangalan is ikaw, and maaring gamitin nila yon para mang-scam and gumawa ng masasama. Next is financial scams to avoid na example ng kanina na sinabi ko na skimming devices. So ito yung skimming devices na picture, which is ito yung may skimming device, which is makita natin na bulky yung insertan ng card reader. Ito is mga ATM. So ito yung safe na masabi natin na ATM card reader. Kung titingnan yung card insert area is maliit lang siya and wala siyang gaanong space na makikita. So dito sa merong skimming devices is bulky siya, and kung titingnan is parang madali siyang alisin. Tips to avoid common financial scams. So ito naman yung mga tips para maiwasan yung sinabi ko kanina na mga financial scam. So first one is never wire money to a stranger. So wag basta-basta magbibigay ng pera online sa mga hindi mo kakilala. May mga iba kasi na nagkukunwari na kilala sila ng tita or mother mo and kailangan mong magbigay sa kanila ng money kasi sabi ng mother mo, and wag mo yun bibigyan ng money, kasi na once na magbigay ka sa kanila is hindi mo na yun mababawi. So never wire money to a stranger. Second is don't give out financial information. Yun nga is wag basta-basta magbibigay ng financial informations sa mga online or mga social media account mo. Like for example is yun nga sa phishing is may bibigay yung mga scammers na link, tapos may mga i-fill out ka doon na mga personal information. So wag mo yung gagawin. Third is never click on hyperlinks in email. So yun nga, wag mo i-click yung mga hyperlinks na binibigay ng mga scammers sa email, like for example yung sa phishing na nagbibigay sila kunwari ng email na galing sa mga well-known source. So fourth is use difficult password. So para hindi madaling ma-hack ng mga scammers yung iyong password is maglagay ka ng may small letter, capital letter, and numbers, and also mga sign para
mahirapan sila na hack yung iyong password. And next one, never give your social security number. 6 is install antivirus and spyware protections kasi na ito yung magpo-protect sa iyong naka-stored na personal information sa iyong phone or laptop. Kasi once na ma-detekto ng mga antivirus spyware protection, yung mga malware practices na makakasira sa iyong laptop or phone is i-block nila yon. So mapoprotektahan nila yung personal information. So 7 is don't shop with unfamiliar online retailers. So kapag kinakailangan talaga na mag-online shop ka, is doon ka mag-shop sa mga kilala or mga legit na mga shop. So I check yung mga reviews and yung mismong shop. Then number 8 is don't download software from pop-up windows. So kapag for example is may nakita kang nag-pop up sa iyong laptop sa Windows na mga software, wag mo yung basta-bastahin na i-click kasi na magiging way yun para hack sila sa iyong laptop. Number 9 is make sure the website you visit are safe. So make sure na i-check yung mga URL, like for example if correct spelling, kasi minsan yung mga scammers is yung binibigay nila na URL or mga link is mga wrong spelling. Like for example is yung HTTPS, sa first is kulang ng S, which is sa kanila is HTTP. Or i-check mo yung spelling ng website, like for example is bdo.com is i-change nila yung for example naka caps lock is i-change nila yung isa doon ng small cap, tapos instant.com is .org, mga katulad nun. And next is donate to known charities only. If gusto mong mag-donate sa mga charities online, through online, is i-check mo muna yung mga legit na mga charities website, like for example is sa GMA Kapuso Foundation or sa UNICEF Philippines. So hindi lang yung mga teachers or mga adults yung pwedeng ma-scam through financial scams. Pwede rin yung mga estudyante. Like for example, itong 4 na to yung mga maaring maging reason para ma-scam yung mga students. Like first is yung fake scholarships. So kapag mag-a-apply kayo ng mga scholarship online, is i-check yung website kung legit. So kung gusto mong mag-apply ng mga scholarship, is doon ka mismo mag-visit sa kanilang mga page na nipa-provide. So next is yung diploma mills. So may mga sa ngayon is may mga scams na nangyayari na pwede nang i-fake yung mga degrees and diploma in exchange na babayaran mo yon. Like for example is dati nung hindi pa nagmarawi siege, is dito sa Bangulo or Quezon Avenue is may part siya na pwede kang bumili ng mga fake diplomas in exchange na magbabayad ka lang ng pera. And third is online book scams. So dahil yung mga estudyante is gusto na minsan is para mas mapadali sa kanila yung pagbili ng mga books, is online sila bumibili. And para hindi
ma-scam yung mga students is mas maigi na i-check yung website na pagbibilihan nila if legit. Like for example, is a national bookstore. Last is credit card scams. So, it is important na for example, gusto mong mag-apply ng credit card is doon ka na pumunta sa kanilang office mismo. Kasi may mga tao ngayon na kunwari pumupunta sa schools ay nagpapanggap sila na galing sa isang credit card company and may binibigay sila na application na ibigay mo sa ilagay doon yung mga personal information. And once na maloko ka nila doon is pwede nila yung gamitin para ma-scam yung kanilang mga victims. So, insurance. Insurance is a contract between the policyholder and the insurance company whereby the company agrees to compensate for any financial loss from specific insured events. In exchange for financial offered, policyholders agrees to pay a certain sum of money known as premiums to the insurance company. So, ang insurance ay isa itong klase ng kontrata sa pagitan ng policyholder. Ito yung bumibili ng policy, insurance policy at ng insurance company. And kung saan itong kontrata na ito is nagbibigay ng proteksyong financial para sa mga policyholder at ang mga beneficiary nito sa anumang sakuna at biglaang pangangailangan kagaya ng biglaang pagkamatay, malubhang sakit o aksidente. So, napaka-importante ng ganitong klaseng contract, itong insurance, kasi malaking tulong na ito kapag may mangyari na hindi natin inaasahan. So, magiging malaking tulong ito sa oras ng pangangailangan. So, kailangan lang sa pag-apply ng insurance is kailangan mong magbayad ng money which is tinatawag na premiums. So, some of the types of insurance. So first one is the life insurance. So it is a type of insurance that compensates beneficiaries upon the death of the policyholder. So isa itong klase ng insurance na kung saan kapag may nangyari sa policyholder, yung bumili na insurance policy is i-compensate ng life insurance yung mga pamilya niya, yung mga beneficiaries. For example, if namatay. And itong life insurance is makakatulong ito para makover yung, for example, mga finances when it comes sa mga funeral cost or kapag biglaang namatay yung policyholder or yung breadwinners is pwede na ito muna yung maging temporary nila na source of income. Second is health insurance. So, it's an assurance which provide immediate help in case when any medical emergencies arises. It covers medical expenses that might occur due to illness, injury, or accidents. Ito naman yung insurance na makakatulong in case na may mga medical emergencies arises. Like for example, yung policy holder is biglang nagkasakit, or nagkaroon ng aksidente, is ito yung tutulong sa kanila na mag-provide ng pera para makover yung kanilang medical expenses. Next is yung property insurance. Is a type of insurance that covers materials losses resulting from damage to property. This gives a sense of security in case something happened to the house. So, ito yung insurance na makakatulong kapag may kapag na-damage yung property mo, like for example sa bahay na sunugan or binaha or as in nasira talaga yung bahay. Ito yung makakatulong sa'yo para makaahon ulit. Bibigyan kanila ng pera para maayos mo yung bahay. So, 10 strategies in reaching financial stability. So, lahat naman tayo is gusto na matawag na financially stable. Ito yung free tayo from
free tayo sa pamroblema kung saan kukunin yung ibabayad natin sa mga bills, yung gagamitin natin na pera sa mga groceries, or kapag financially stable ka is makakatulog ka ng maayos, money free ka. So, ito yung mga ni-suggest na 10 habits toward financial stability and success according kay Baba Ota. So, first is making savings automagical. So, dapat is para may magamit ka in case of mga emergency is simulan mo mag savings. So pwede yung online savings kapag nakuha mo na yung sweldo is pwedeng maglagay ka na kahit kaunti sa iyong online savings para in case of emergency may emergency fund ka. And second is control your impulse spending. And control your impulse spending. Kaya nga, yung iba is hindi nagiging financially stable dahil sa basta-basta na lang silang bumibili ng mga bagay-bagay na hindi naman kinakailangan. So, para maging financially stable, ang isang tao, masabi na na-reach na nila yung pagiging financially stable is nakokontrol na nila yung gamit ng kanilang pera. Third is evaluate your expenses and live frugally. So, yung maging wais sa paggamit ng iyong pera, alam mo kung saan gagamitin ng tama yung iyong pera. So, kapag hindi mo alam kung ano yung nagagamit mo na expenses, is pwedeng, for example, is maglista ka ng every day mo na expenses, for example sa 1 month, para ma-evaluate mo yung mga kinakailangan mong bawasan na bilhin, or yung mga importante na kailangan talaga na bilhin mo. Next is invest in your future. So, para sa mga young is pwedeng magsimula sila sa, for example, is pag-invest sa mga jewelry. Di ba? Yung mga parents natin is minsan is bumibili sila ng mga jewelry sa mga anak nila, and pwede yung maging investment or puhunan. Like, for example, kasi yung mga jewelry is lumalaki yung value niya sa pagdaan ng taon. And pwede rin na gamitin sa mga young is, may napanood ako na si Kyla, which is meron siyang jewelry business, online business na jewelry, which is ginamit niya yung kanyang hobbies sa paggawa ng jewelry, mga necklace, rings, para makakuha ng income. So, pwede yun na maging starting point ng iyong investment as a young student, kung student ka. Or minsan is may mga estudyante na dahil talented sila sa pagdodrawing online is ginagamit nila yun na way para, for example, is kapag may mga customers sila is binabayaran yung kanilang paintings. Next is keep your family secure. So, aside sa kailangan is may savings ka para masabi na financially stable ka, is dapat rin is i-secure mo yung for example, emergency fund ng family mo, para in case na may mangyari is meron kang pera na pagkukunan. So, next is eliminate and avoid debt. So, iwasan na mangutang ng mga bagay-bagay na hindi mo naman kayang bayaran. So, kung mangutang ka is timbangin mo kung kaya mo ba siyang bayaran. Kasi may mga tao kasi na kahit na hindi nila kayang bayaran is utang pa rin sila ng utang, yung nagiging dahilan
para mas lumubog pa yung utang nila and maging maproblema pa sila kung saan nila yung babayaran. So, para maging financially stable is kailangan eliminate and avoid natin yung pag-utang ng basta-basta. 7 is use the envelope system. So, para ma-track mo or ma-budget mo yung expenses mo is pwedeng gumamit ka ng envelope system. For example is may tatlo kang envelope or wallet and each is may budget ka, for example for grocery, for transportation, and for mga bills, payments sa mga electricity. Nang sa gayon is malaman mo and mag-budget mo yung mga paggagamitan mo ng pera. Next is pay bills immediately. So kapag oras na ng pagbabayad, for example ng kuryente, ng water, is bayaran mo kung may sweldo, may money ka na, para hindi mas lumaki yung kailangan mo bayaran. So isa sa mga habits na pwedeng tungo sa'yo na magiging financially stable ka is kapag wala kang utang and palagi mong nababayaran on time yung bills. Next is read about personal finances. Kasi ito yung makakatulong sa'yo para mas maging maalam about finances. Paano mo i-handle yung own finances mo. Kasi kapag meron kang idea about finances, is malaman mo yung mga kailangan mong gawin para mas maging secure yung finances mo, or ano yung mga dapat mo iwasan. And lastly, look to grow your net worth. Like for example is para mas mapalago mo pa yung net worth, ito yung total amount na pag-ari mo is pwedeng mag-start ka ng increase yung savings mo, mag-ano ka na ng mga insurance and investment. Ito yung magpapalago pa ng iyong net worth. So, ito naman yung mga yung kanina is yun yung mga habits na maglilid sa'yo para maging financially stable. Dito naman is ito yung mga sign na masabi natin ang isang tao is financially stable na. So, ito yung ni-present na mga signs ni Rose noong 2019 as a sign na ang isang tao is financially stable na. So, first is you never overdraw your checking account. So, hindi ka namomroblema na yung checking account mo or yung bank account mo is wala nang natitirang pera. Kasi hindi ka naman palaging gumagamit ng bank account mo kasi on time kang nakakapagbayad and balance yung paggamit mo ng iyong finances. So, next or expenses. Next is you don't lose sleep over finances. Ito yung pinaka signs na masabi natin na yung tao talaga is financially stable kapag nakakatulog siya ng mahimbing kasi wala siyang poproblemahin na ano ba yung paano ko ba mababayaran yung mga bills ko, saan ko nakukunin. So, third is you use credit card for convenience and rewards but never out of necessity. So, ito naman is yung hindi mo na nagagamit yung credit cards mo para sa mga pangangailangan, kundi nagamit mo yung credit cards mo para i-rewards yung sarili mo. So ito yung isa din sa sign na financially stable ang isang tao. Or pang-apat, you don't worry about losing your job kasi may enough money or may pera ka na magagamit in case na, for example, nawalan ka ng trabaho for 1 month or 3 months, mga ganon. So, mayroon ka ng pera na for emergency, may mga possible na emergency situation. Number 5 is you pay your bills ahead of time. Yun nga,
masabi mo na financially stable ang isang tao kapag nababayaran niya agad-agad yung kanyang mga bills kasi na wala siyang problema when it comes to pera. And next is people ask your opinion about financial matters and you inspire them. Ito naman is kapag yung mga tao is nakikita nila na pwede ka nilang tanungin kung paano mo nababalanse or namamanage yung financial matters mo. Isa ito sa pinaka signs na isang tao ay financially stable kasi na tinatanong na yung opinion niya about how he or she handle his or her financial matters. 7 is you're generally happy with your financial situation. So, of course, kapag ang isang tao is financially stable, is makikita sa itsura niya na contented, happy siya sa financial situation niya kasi nababayaran naman niya on time yung kanyang mga bills, nagagamit niya yung kanyang mga, for example, kung may credit card siya, nagamit niya para i-reward paminsan-minsan yung kanyang sarili. Or may mga saving din siya, nakakatulog siya ng mahimbing kasi wala siyang problema. Isa yun sa mga sign na financially stable ang isang tao. Number 8 is you finance your cars over 5 years or less if you take in loans at all. So, masabi natin na financially stable ang isang tao kapag nabayaran niya, for example, bumili siya ng cars for over 5 years or less. For example, maaring mabayaran niya yon ng buo kapag kinuha niya yung cars or pwedeng mag-loan siya pero mababayaran niya within 5 years or less. Number 9, you contribute more to your retirement. So, may mga investment ka na may mga investment ka na nagagawa para makapag-contribute yun sa iyong retirement, hindi ka na problema when it comes to money kapag naka-retire ka na. Number 10, you don't feel guilty when you're out for special occasion because as a financially stable person is hindi ka na problema sa pera na paggagamitan mo kasi kasi balance or namamanage mo yung money mo ng tama. And once na gumamit ka ng pera, like for example sa mga birthdays, is hindi ka magigilty kasi mayroon ka ng budget for example sa mga bills, sa mga bayarin and groceries. Next is you can afford to buy the things you really want. Ito yung pinaka the best na sign na masabi natin na financial stable lang isang tao kapag afford na niyang bilhin lahat na gusto niyang bilhin. Or number 12, recreational spending does not appeal to you. Recreational spending is ito yung tinatawag na coping devices in life ng mga tao na problema sa pera. Like for example is may mga bad habits sila na ginagawa para kahit papaano is makalimutan nila yung problema ng pera. Like for example is may bad habits sila ng hard drinking, overeating, or shopping para kahit papaano is makalimutan nila yung kanilang problema. And sa mga financially stable is hindi na nila kailangan ng mga coping devices na to, mga bad habits na to, kasi totally contented and happy na sila. 13, you're a natural saver kasi nga wais ka sa paggamit ng pera and alam mo kung saan mo dapat gamitin yung iyong pera. So, namamanage mo ng maayos yung iyong pera. Hindi ka impulse buyer. 14 is you're generous with money when it comes to charities or helping others. So aside sa natural saver ka is pwede rin na
kapag gusto mong mag-donate ng mga charities is hindi ka magkakaroon ng problema sa pera. 15, you're confident about your future kasi nga is manageable naman yung finances mo and nababalanse mo naman yung paggamit ng pera. So hindi mo problemahin kung saan mo kukunin yung ipagbabayad mo. 16, your net worth grows significantly from year to year. Dahil nga sa may mga investment, may mga savings ka is napapalago mo year to year yung iyong net worth. 17, you have substantial equity in your home. So, ibig sabihin ng equity is ito yung how much of your home that you own. So, ito yung, for example, sa bahay mo is pagmamay-ari mo na yung property, yung bahay. Or kung hindi, is pwedeng 80% sa bahay mo is pagmamay-ari mo and yung iba is loan. And pwede mo rin yung mabayaran sa mga taon. 18, you consistently live beneath your means. Yun nga, dahil manageable naman yung mga finances mo and may budget ka na for your mga bills, your sa groceries, and mga transpo, is mayroon pang sobra na pera mo, kaya pwede kang bumili ng mga bagay na, for example, pang reward sa sarili or gusto mong bilhin. 19, you could survive for months without paycheck. Ito nga yung pwedeng makasurvive yung mga financially stable kahit na hindi sila madelay pa yung kanilang sahod, kasi na may mga savings na pwede silang savings or credit card na pwede nilang gamitin in case na madelay nga yung kanilang paycheck. 20 is you feel in control of your finances and never dominated by them. Yung kontrolado mo na yung finances mo and hindi ka na namomroblema sa mga bagay-bagay na babayaran. So, integrating financial literacy into the curriculum. So, financial education should ideally be a core part of school curriculum because it provides students insight on having the value of financial literacy, including the effect it can bring them. So, importante na integrate natin itong financial literacy sa curriculum dahil sa pamagitan nito is nape-prepare natin yung mga students for financial decision making. So, nagkakaroon na sila ng idea on how they budget their finances. So, it can be integrated into other subjects like mathematics, economics, art and entrepreneurship, and technology and computer sciences. So, paano natin integrate yung curriculum sa mathematics? So, pwede nating integrate by teaching the students about percentage, fractions, and decimals through real world examples. Like for example is gagamitin itong mga percentage, fractions, and decimals sa mga real world examples like sa pag-calculate ng discount. Diba natutunan natin yan sa mathematics, yung discounts is yan yung masisave natin na pera. Like for example, yung mga discounts sa mga binibili natin. Simple interest is ito yung kapag nag-loan ka is ito yung may a-add sa niloan mo plus yung niloan mo plus yung interest niya. Then, using graph for creating monthly budget for example. So, sa amin sa high school is, naalala ko is pinagawa kami ng pie chart and kailangan namin yung hati-hatiin para sa budget namin everyday. Like for example is ano yung percentage para sa transportation namin, para sa pagkain, and para sa mga projects, and yung others is ano yung paggagamitan namin.
Next is it can be integrated into economics, like you learn the needs and wants and investment. Dito kasi sa economics is matutunan natin, for example, yung needs and wants. Ano yung kahulugan ng needs and wants, like ano yung mas matimbang dapat sa needs and wants. And sa finances, dapat is mas focus natin na i-budget yung needs natin, mga pangangailangan natin kaysa wants. And of course, sa economics, pwede natin matutunan dito yung investments. So yung paano natin mapalago yung ating pera. Like for example, pwedeng gumawa yung mga adults ng kanilang business aside sa kanilang job. Like for example, si mother is aside sa pagiging teacher niya is meron din silang konting business ni father. And yung iba naman is pwedeng gumagawa sila ng bahay and para lang yun sa rent. Next is it can be integrate naman sa art and entrepreneurship. Like for example is dito matutunan ng mga estudyante paano gumawa ng mga product design and paano and marketing, paano nila i-advertise and ipapakita sa mga consumers, mga future consumers nila. And dito is matutunan nila paano magkaroon ng income sa art and entrepreneurship. Next is pwede ring integrate ito sa technology and computer sciences. Like dito matutunan ng mga estudyante yung mga budgeting apps and financial management software para matrack nila yung kanilang mga finances. So finances, and I guess that would be all. Thank you.